Parang dumating ka ba sa point na nahirapan ka rin? Na Ah, gusto mo ring sumuko? yes, oo. Una pa lang una pa lang na ano, na pagpasok ko sa business na 'to 'no, yung ilang araw pa lang, hindi ko makalimutan yon. Sabi ng wife ko, "Saan tayo kukuha ng client?" Sabi ko naman so ako, yun din ang iniisip ko. Sa isip, saan nga ba kukuha ng client? Pero hindi ko pinakita sa kanya, kundi ang ginawa ko na lang, sabi ko nga sa kanya, hindi ko malilimutan yun. The Lord will provide. Sabi ko, yun lang sinabi ko. Along the way, maraming problem pa na katulad nitong yung pandemic. Isa sa Yes. pinakamalaking problema na inabot namin kasi unang-una, walang sports. Oo. 'Di ba? Eh, yun ang business namin. Mm. So, pero dahil nga sa akin nun, kapag may problem, hanapin mo yung solusyon. Solusyon. So, naging isang solusyon namin doon, yung tube mask. Yun yung naging in nun. So, una kami nagpalabas na ang mga design, mga NBA design. Oo. So, yun yung isang naging solusyon namin sa problema na yun. Then, pangalawa, nagkaubusan din ng ink kasi nga ang hirap ng shipment from other country papunta ng Pilipinas. Yung problem na yun along the way, naging blessing sa akin eh. Yun nga yun, Yes. tama nga na if there is a problem, there is an opportunity. Yes, yun. Hahanapin mo lang yung solusyon para maging opportunity siya, di ba? Yes. Nung una, gusto ko rin sumuko na, kaya lang, yung mga empleyado ko, sabi ko, paano to? Kawawa naman. Sabi ko, ako po, pwede na akong mabuhay. Kahit pa paano, sabi ko nga sa wife ko nung mga pangatlong linggo ng pandemic, sabi ko, uwi na lang tayo ng Mindoro kasi doon, may bukid, may farm na mabubuhay tayo kahit saging, marami saging doon. Oo. Pero, paano yung mga empleyado? Ang dami doon, 30. 30. Sabi ko, paano ito mga ito? Kakawawa naman. So, kaya kailangan gumawa ng paraan talaga na masolusyonan yung problema. Yeah. Nakakatuwa na marinig yung story mo. Kaya talaga naging successful yung business mo ngayon. Kasi I believe na ang negosyo is binibigay talaga siya sa mga taong may magandang puso.